alam ko po kung talagang parang sumusuporta kayo sa kanila, parang nakakapantig ng tenga, nakakainis, nakakagalit, na kinokontra yung leader na tinitingala nyo. Pero sana, ayun nga po, gaya ng sinabi namin sa umpisa ng video, hanggang ngayong pagtatapos, sana maging open-minded lang po tayo. Na kaya namin sinasabi ito dahil ito yung nabasa namin sa scriptures, ito yung nababasa namin sa Biblia. So again, babalik at babalik this is scripture. The only foundation of Christian faith, the only objective standard and truth na kailangan nating paniwalaan, basahin, at depensahan at ituro, at hindi ang mga kanya-kanya nating personal experiences dahil this is very subjective. Pwedeng later on mawala yan, pwedeng sa ibang tao iba yung experience nila, so sino ang masusunod? Ang masusunod lamang ay ang salita ng Diyos. So let's proceed sa ating end last video. Blood of Jesus. Yun, kung mapapansin ninyo, kagaya na nabanggit ng asawa ko na parang ginagawa nilang chant yung pagbanggit ng Jesus or yung word na hallelujah. Later on, Blood of Jesus. maririnig natin yung word na hallelujah sa mga, and mapapansin nyo yan kahit sa mga comment section, lahat ganun. Kasi hindi sila na-train, hindi na-train yung kanilang mga mind how to respond, how to react, how to really speak na talagang nasa scripturally, no? So yun yung lagi lang naririnig kasi paulit-ulit lang eh. Ano? Wow! Ano? So yun, naririnig niyo na po. I mean, this is very foreign sa scripture. You will never find that in any way, in any text na nanggagaling. And Peter shouted. I mean, if nabubuhay lang sila Peter ngayon, sila Apostle Paul, they will call Joey Tives to repent from this diabolic, unintelligible. Ano yung unintelligible? Hindi maintindihan. Hindi maintindihan, walang science. Walang science. Ito yung walang science. 'Di ba? Ito yung walang science, 'di ba? Ito yung tunay na out of nowhere na walang ka sense. Walang ni 1% logic na word na, 'di ba? Sisigaw ka tapos magtatangs ka na hindi mo maiintindihan tapos magsasalita ka lang ng paulit-ulit na, I mean, there's no sense, walang saysay. As nakakalungkot, pinahiga pa yung lalaki na meron nangang sakit kaya sa nga, katawan. ang dumi-dumi ng sahig. Mabuti sana kung pagbangon niya, biglang nawala na ulit yung pangangati sa, hindi lang yung itchy na nararamdaman mo ay makati. Yung talagang yung appearance ng katawan, mawawala dapat eh. Like yung ketong nung pinagaling ni Jesus, 'di ba? Na may ketong yung taong yon, pinagaling niya, 'di ba nawala? Ayun. Ano yung sabi niya? The Bible says by your stripes. Yun yung kino-quote niya sa Isaiah 53. So by his wounds we are healed, or by his stripes we are healed. So dito pa lang another misuse, another eisegesis na paggamit ng scripture, maling way, paraan, pag-intindi din ng salita ng Diyos. Kasi hindi naman, ang Isaiah 53 is hindi pumapatungkol sa physical healing, sa kagamutan sa katawan or anumang sakit. It talks about salvation, kaligtasan sa taong makasalanan sa kanyang kasalanan. No? So, it talks about spiritual healing. It talks about the condition of our sinful nature na kailangan tayong mapagaling sa ating pagiging makasalanan, mapatawad. Doon, ito mismong
passage na to, ang context is doon sa kamatayan ni Jesus, binayaran niya hindi ang ating mga sakit Mhm. sa kung ano man, anong sakit man Mm. yan, kundi binayaran niya sa krus yung ating kasalanan. Mm. He bought us with His precious blood. He Yeah. redeemed us. So itong sinasabi na by His wounds we are healed, ito Saan ay yan? Spiritual spiritual. healing. Malalaman nyo yan kapag binasa nyo yung buong chapter. Yeah. Na hindi siya patungkol sa physical healing. Kasi it doesn't make sense also. May ano nga Kung physical. may mga nagko-quote nga ng itong passage na to, pero ang translation doon ginamit talaga yung body organs. Yun yung pag-interpret nila sa Isaiah 53 verse dito sa text na to, na ang kinote doon sa yung translation na ginamit doon is yung na-healed daw, ang kahigalingan doon is ang body organs. So ibig sabihin, this is a promise ginawa ng Diyos para mapagaling yung mga sakit sa body organs. So napaka talagang bakit hindi siya nagme-make sense? Kasi kung laging napapagaling yung mga sakit natin, walang mamamatay. wala. Eh di parang ginawa nating sinungaling yung Bible. Sabi, kung physical healing talaga, by His stripes we are healed. Eh bakit hindi na-heal yung ganito? Bakit namatay siya? So ibig sabihin mali yung Bible. So ibig sabihin hindi yung Bible ang mali. Mali yung interpretation natin sa Bible. Kasi hindi yun ang pinapatungkulan niya. Yeah, in clear naman ng scripture na it is appointed unto man once to die. Yes. Once to die. Mamamatay ang lahat ng tao. Kaya dapat maging careful sila Tives na sa kanilang mga sinasabi at pinapractice sa kanilang ministry, kasi kung i-check nila, ang dami nang namatay noon na mga false teachers. Kung meron silang miraculous healing, kaya nilang magpagamot, tapos namatay yung mga nanggagamot, mga false teachers, at yung mga taong pinanggamot nila, doon pa lang mapapakita na yung panggagamot nila na kiniklaim nila na parang may perfect healing, na magkakasakit ka lang kapag bumalik ka sa kasalanan mo, and yun pa yung nakaka-insulto una-una sa Diyos at saka sa mga taong nagkakasakit, kasi parang nagkasakit ka dahil may kasalanan ka. So ibig sabihin, pag nagkasakit ako, sinipon, inubo, tapos nagkatrangkaso, is nakagawa na ako automatically ng kasalanan dahil may sakit ako. So that's very demonic. At saka ang liit ng pagtingin nila sa holiness ni God at sa Sovereignty. seriousness ng kasalanan. Kasi sasabihin mo kapag nagkasala ka lang magkakasakit. Pero hindi natin alam gaano kadalas tayo nagkakasala. Dahil yung love the Lord your God with all your heart, mind, soul, strength, magagawa mo ba yun every second? I don't think so. Kahit yung sa ano, 'di ba, sa Psalms 115, if not mistaken, check ko Yeah. Psalm 115. But our God is in the heavens, He does whatever He pleases. So maliban dun sa sinabi mo, B, na ang liit ng ang liit, pagtingin nila sa holiness ni very God at sa small kasalanan. yung pagtingin nila sa holiness at sa seriousness ng kasalanan. Akala nila siguro mga big things lang, mga big deals lang yung kasalanan. So, pero pag pinasa nyo Knowing Sin ni Mark Jones. So sa dagdag pa dun sa sinabi mo, yun nga, yung sa Psalms 115 verse 3 na God is in the heavens, but our God is in the heavens, He does whatever He pleases. Napakababa din ng tingin nila doon sa sovereignty ng Diyos, na kaya niyang gawin at pwede niyang gawin kahit ano. Pwede niyang gamitin yung trials, yung sakit, yung hardships, yung sufferings, yung persecution, and dito nga yung mga karamdaman, sakit, para mas lalong mapatibay yung pananampalataya ng isang Kristiyano, kanyang relasyon sa Diyos at sa kanyang intimacy. Kasi natututo yung isang Christian na kapag meron siyang karamdaman, may problema, may trials,
lumalapit siya sa Diyos at nagiging dependent siya. Mas lalong lumalaki yung pagtingin niya sa Diyos at mas lalo niyang binibigyan ng pansin ang langit, ang heaven, ang hope sa eternity na makasama ang Diyos. Pero kung ibibigay mo yung false hope sa mga tao na ikaw ay talagang magkakaroon ng perfect healing, mawawala ang sakit mo, then ifino-focus mo yung mindset nitong mga tao to dito sa earthly na mga bagay, dito sa mundong ito. And therefore, hindi nila makukote si John Piper. Ano yun? Na ang sabi na God is most glorified in you when you are most satisfied in Him. Never ditong makukote ng mga taong to kung ang mata nila ay nakafix dito sa mundong ito rather than nakafix sa heavenly things or sa mga bagay na para sa Diyos at mismong ang Diyos. So, nakakalungkot na ito ang naituturo, ito yung nangyayari sa loob ng ganitong ministries. Nakakalungkot yung mga tao. So, let's go to our video. Yun siya ang tingin sa Biblia. Pinaagi sa akong samay o sa akong lakoy. Na maaari ka mo. Again, Bisaya. He is misusing the text. He is quoting always naman eh. I mean, kahit ano sabi niya? kahit Hindi yung namin ibang naintindihan. kahit yung ibang mga false teachers, actually itong ginagawa ni Tives ay napakaluma na, no? And ginagaya lang niya si Benny Hinn. Isa sa mga well-known, di ba? Isa sa mga well-known Translate mo muna. false teacher sa US. Ayun lang, sinasabi niya lang na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ito nga, he's simply quoting Isaiah 53. Tinuloy niya lang. Ini-explain niya lang na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, na namatay si Jesus, ay talagang gagaling siya. Ay, kumbaga, sinasabi niya na yung ginawa ni Jesus ay para pangpagaling sa mga may sakit. So, yun yung claim niya dito. But again, he's misusing the text, he's abusing the text, he is distorting the text. So, completely bogus, completely fake, completely hindi siya talaga galing sa Diyos. Yun, muntik na mahulog. So tinatanong niya yung lalaki kung kamusta na ngayon. Okay. So ngayon, itong lalaking to, siyempre ang sasabihin niya dahil nandiyan sa gitna ng mga maraming tao, papatunayan niya na yung ginagawa ni Tives is totoo, and therefore i-claim niya rin mismo, sasabihin niya sa madlang people na sa mga taong to na yes, okay na ako. So sigurado siya na wala nang kate. So sinasabi niya na wala na talagang kate yung katawan niya, pero kung mapapansin mo, meron pa siyang kinakamot halata dito na, sa ano. And halata naman eh. Halata sa katawan na walang biglang nagkaroon ng miracle na nawala yung itchy na skin. Kung tunay nga na merong miracle, dapat doon pa lang sa skin ng lalaki, makikita na nawawala naging yung smooth or naging normal skin. Naging normal skin, tapos hindi yung parang may kinakamot pa sa tagiliran. Kasi mapapansin mo, mayroon pa siyang ginaganon sa gilid niya. So, walang nabago. It's still ganun pa rin. Di ba? And again, dahil against sila sa science, kaya ng sinabi ni Jude Dilio, yung sa mga, ewan ko kung right hand ba niyan, Son daw siya eh. Son. Kasi tinatawag niya si Apostle Tives na father, father niya, spiritual father or ganun. So, dahil against sila sa science, hindi sila naniniwala sa science, then therefore, kailangan ma-observe natin yung miracle dyan. Wala eh. And dahil against sila sa science, wala silang matatakbuhan sa hospital. Hindi sila tatakbo doon kasi nga against sila sa science. Pero of course, yun yung problema kasi
kahit pa sabihin nilang against sila sa science, mauuwi pa rin na tatakbo pa rin sila sa mga Yes, hospitals. And excuse me lang po, si Dr. Luke. So yun yung Si napag-usapan, Doctor. yun na yung napag-usapan natin kanina na kahit si Luke mismo doktor. So nanggagamot siya. And kahit nga si Apostle Paul nung may sakit, 'di ba? Nung may sakit si Timothy, instead na pagalingin niya, nilay hands niya, is tinuruan niya na gumamit ng natural way. Or like yung wine, uminom ng wine kasi ang wine nakakatulong sa katawan. Of course, hindi yung paglalasing hindi yung mga beers, yung wine na kailangan nilang uminom kasi syempre sa panahon nila yung tubig hindi ganoon kalinis kagaya ngayon na filtered na So they need to drink wine as well sa panahon nila Apostle Paul. So hindi kumbaga bilang isang apostle noon, hindi laging kailangan magpagaling ng may sakit. Kasi mawawala yung existence ni Dr. Luke sa scripture. Wala kang mababasang in the book of Luke or book of Luke na na doctor siya So 'di ba? Tatanggalin mo na yung existence ni Luke as a doctor kasi baka sabihin nila, hindi siya doctor. He's like Joey Teves. Siya ay isang healer. Basahin mo yung scripture para malaman mo. Tapos naka-cheer lahat no? Yun na. So, hanggang doon lang yung video. But again, we don't know sa pagkakat ng video, di natin alam yung part doon na uuwi pa rin yung tao, nangangati pa rin, uuwi pa rin yung tao na may dinaramdam pa rin sa katawan, uuwi yung tao, wala pa rin nangyaring pagbabago. Pero malaki pa rin yung tiyan, may cancer pa rin, nilalagnat pa rin, inuubo pa rin, sinisipon pa rin, and ultimately namamatay pa rin. 'Di ba? If you want perfect healing, hindi ka magi-exist dito sa mundo. You will be in heaven now. Nandun yung perfect health, nandun yung perfect walang dandruff. Walang dandruff doon, walang warts. Walang pimples kahit lang yung mga ganyang mga bagay o yung mga deformities. So, ano yung ending nito sa aming pag-examine sa mga videos nila Joey Teves, kina John Dilio, sa ministries nila sa CGMI o sa Chosen Generation Ministries International. In short, yung ginagawa nila ay hindi authentic, hindi genuine. This is not from the scripture. This is not from God. No, hindi ito galing sa banal na espiritu. Walang kapangyarihan. Hindi nag-i-exist yung power ng Holy Spirit dito sa ministries nila. It's because it's obviously makikita natin, ma-observe natin, ma-examine natin na yung ginagawa nila ay totally fake. Habang nakikinig kami sa sermon kanina sa aming pastor sa church, kasi nabanggit din yung false teachers doon. Sabi ko sa asawa ko na, pakisulat, false teachers are prophets of profit. Yun. Prophets of profit. Bakit din namin nasabi yun? Magkano yung course ni Joey Teves? Hindi yun kina Joey Teves. Hindi. Sa yun? Sa Jesus the Omega and Alpha Ministry. Okay. So that's another isa din yan yun. na ministry na walang pinagkaiba din sa ministry nila Joey Teves. So they are just the same, charismatic are just the same practices, the same teachings. Actually, they are very pragmatic. Kasi what's new, yun yung tatangkilikin, yun yung ipopromote nila, yun yung gagawin nila. And kung ano yung mas maganda, doon sila. Pero ano yung mas effective doon sila. Ano yung oil ni Joey Teves? May oil na siya Yeah, isa na yan sa mga lumang video niya, maliban doon sa cake. Pero kita ninyo kung papaano nila, magpapadala ka sa ganong mga klaseng gawain na anointing oil?
Pero Tapos yung siguro kung cake, desperate ka na, kung desperado ka na, wala kang pera, so paano ano yung ma-advice mo sa mga taong gano'n na, wala naman kaming pera pampunta sa ospital. may mga ino-offer ang ibang mga hospitals, ang ibang mga Clinic, clinic, 'no? oo, na libre. Health clinic, oo nga, Mga health clinic na na government. under sa government Oo. nag-o-offer sila ng mga free. And pwede rin naman humingi ng tulong sa government mismo, 'di ba? Sa Mm. mga nasa government na humingi ng tulong doon na sila ay Mm. mapagamot, sila ay matulungan. Hindi naman Yeah. nagpapabaya, no? Kung kailangang tulungan, tutulungan. Pero sa ganitong bagay hindi tutulong, eh. Oo, panloloko. Oo, hindi tutulong. This is panloloko. Talagang panloloko sa mga mahihirap, panloloko sa mga weak, Oo. sa mga innocent na tao na walang background or kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. And itong mga Mm. taong 'to, they deceive people. Mm. At tinitake nila yung advantage, no? Ginagamit nila yung advantage na maloko nila at madala nila itong mga taong to sa kanilang ministry, and para magkaroon ng popularity, Mhm. no? Makilala sila and dumami sila. And again, this video is itong pag-examine, pag-criticize namin sa ginagawa nila Joey Tives at saka sa kanilang ministries, sa ministry nila, ay hindi para siraan lang sila per se, no? Mm. Siraan lang yung mga character nila, but this is to expose sa ginagawa nila, na ang ginagawa nila ay tunay na hindi galing sa Diyos, tunay na hindi galing sa scripture. And merong warning ang scripture sa Deuteronomy 13 and Deuteronomy 18, and sa sulat ni Apostle Peter, sa sulat ni Apostle Paul, sa sulat ni Apostle John, at saka sa sinabi ni Jesus Christ. Sa lahat ng nasa scripture, may warning para sa mga false teachers and false prophets who claim to be God's servants, God's messenger. And kung titingnan ay hindi naman sila tunay na pinadala ng Diyos, tinawag ng Diyos at servant ng Diyos para gawin ang itong mga bagay na to. In fact, they are disqualified from doing the ministry dahil unang-una wala silang they don't know God. Yun yung ultimate unang-una The pa true lang. God. The true God, the one and true living God, they don't know Him at all. Akala nila because they mention God, they praise God, they know God. But yung practices nila, hindi pinapakita na kilala talaga nila ang Diyos sa the way na they act. Yeah. And kung kilala talaga nila ang Diyos, hindi sasabihin ni John Dillon na science is anti-Christ. Kasi God Himself is knowledgeable, intelligible, omniscient. In fact, galit siya sa ignorance. Galit siya sa mga taong hindi siya napiplease doon sa pagiging ignorant ng isang tao. Kasi sabi sa Proverbs chapter 1 na fools despises wisdom and knowledge. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom, or the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Pero how come na magkakaroon ng knowledge? How come na magkakaroon ng wisdom kung ayaw nilang magpakorek? Ayaw nilang pag-aralan ang salita ng Diyos? Ang gusto lang nila yung mga miracles, mga healing, mga Mali sign ang gifts. focus nila eh. Ang naging focus nila yung mga ganon, imbes na si God. At si God na creator ng earth, creator natin. Kung aaralin natin yung science, kung paano niya ginawa tong world, I mean, how it all works, yung pagka-perfect ng location ng earth, yung pagkakaroon ng sun, yung paano gumagana yung body natin, paano gumagana yung mga mata natin pag inaral natin yung science behind it.
makikita mo there's an intelligent creator. And bakit niya hindi gugustuhin God is na an intelligent maintindihan natin designer, yun? Di ba? right? He is an intelligent designer. He designed the world in order, not chaotic. Yes. Na hindi sa perspective ng atheism, sa mga atheist perspective na ang mundo ay create out of nothing. How come that possible na magi-exist ang mundo out of nothing? But sa Christianity, sa scripture, in order to exist everything, there must be someone who already exists before the world began. Kailangan meron ng Diyos na very intelligent, omnipresent, omniscient, na gagawa ng mundo. Pero yun yung kasi parang ang tendency tuloy, parang yung perspective nila Joey Tives, nila June Dilio sa kanilang ministry is walang pinagkaiba sa perspective ng atheism, na kung saan parang sinasabi na everything is created out of nothing. Kasi you are anti-science di ba? Pag sinabi mo anti-science, parang sinasabi mo na wala ang Diyos, walang gumawa sa mundo. Kasi, di ba? Or may Diyos pero basta lang So, alam mo yun. I mean, Walang science behind. If you say na science is anti-Christ, then you are living out of reality. You are living outside of reality. Kasi dito sa mundong ito, nakapalibot, nasa likod, harap, gilid mo, kahit saan ka tumingin, may science. In fact, nag-iisip ka. May science behind sa'yo. Sa loob mo, sa labas mo, merong science. Science is, ang Greek nun is, yung original nun is knowledge, right? Knowledge. Yung the Kaya simple, nga yung conscience is with knowledge. with knowledge. Okay. Yeah. So science is knowledge. Knowledge. That's the simplest definition of science is knowledge. And tayo rin na binigyan ng Diyos ng conscience, so meron din tayong with knowledge. Kaya nga alam natin na mali itong bagay na to, kasalanan to, at itong bagay na to tama tong gawin. So marunong tayong mag-distinguish sa mali at sa tama, sa ano ang dapat gawin at saka sa anong hindi dapat gawin. Kasi meron tayong knowledge. Binigyan tayo ng knowledge ng Diyos. God is intelligent and we are created in His own image, and therefore meron tayong mind, brain na binigay ng Diyos para makapag-isip at para makakilos na maayos. Kasi kung dysfunctional yung brain mo, hindi maayos yung pagkilos, 'di ba? Yung kagaya ng mga may kapansanan, walang sa tamang pag-iisip, hindi maayos yung pag-iisip, din hindi talaga, 'di ba? Hindi ka makaka-execute sa tamang gawain. So parang ganun yung parang ang tendency parang ganun na kapag sinabi mong anti-science, parang ganun yung tendency na you are living outside reality. Hindi. Hindi, kasi even sa scripture, it's filled with scientific facts. So yun, sa huli naming gustong sabihin na dito sa ministry na ginagawa nila Joey Tives is kailangan nilang mag-repent. Kailangan nilang magsisi sa kanilang ginagawa. Kasi kung hindi, then yung galit ng Diyos, yung puot ng Diyos, yung judgment ng Diyos ay nasa kanila. They are under God's wrath. They are under God's judgment. And in fact, kung babasahin natin yung scripture, again, based on the scripture sa sulat sa Deuteronomy 18, ang sabi dito, "But the prophet who presumes to speak a word in my name that I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that same prophet shall die. And if you say in your heart, how may we know the word that the Lord has not spoken? When a prophet speaks in the name of the Lord, if the word does not come to pass or come true, that is a word that the Lord has not spoken. The prophet
has spoken it presumptuously, and you need not be afraid of him. So, dito sinasabi na kung itong mga propetang to na nagsasabi ay sila ay propeta, tinawag ng Diyos at sinasabi merong mensahe ang Diyos galing sa kanila pero hindi nangyari, kagaya ng ginagawa nila Joey Tives na sinasabi nila na tinawag sila ng Diyos at ngayon ay nagpe-perform sila ng kagalingan ng healing, miraculous healing, at kiniklaim nila na ito ay galing sa Diyos, pero kung titingnan wala talagang gumagaling, meron pa ngang namatay, may namamatay pa nga. So ito ang warning para sa kanila. Ang sabi ng Diyos na hindi sila kailangang katakutan. So yung ginagawa ni Joey Tives na ang pagpapasa sa curse na doon sa kanyang mga critics, doon sa mga taong against sa kanilang ginagawa, doon sa mga pag-expose na ginagawa ng ibang Christians sa kanilang ginagawa na what they are doing is fake, obviously fake, ay maling-mali pa lang, sa ugali pa lang ng pagiging propeta niya ay hindi na ugaling propeta. No, hindi na talaga galing sa Diyos kasi nagpapasa siya ng curse sa mga nagki-criticize sa kanya. And ang sabi dito, that same prophet shall die. So false teachers, ang judgment ng Diyos, ang puot ng Diyos ay nasa kanila. So these people are not from God. So they need to repent. They need to repent as soon as possible. Kailangan silang ma-expose. And ang sabi din ng 2 Peter sa New Testament naman, sabi dito sa 2 Peter chapter 2, simulan natin sa verse 1, ang sabi dito, but false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies. And what they are doing, sila Joey Tives, they are teaching or bringing destructive heresies. Bakit? Kasi they are proclaiming something na hindi galing sa Diyos. They are teaching something na hindi galing sa Diyos at against sa Scripture. Para sa Tagalog speakers, ano yung destructive heresies? Basahin natin sa Tagalog. So pwede mong tingnan sa Tagalog para malaman natin kung ano ba talaga itong sinasabi ni Peter na secretly bring in destructive heresies. So heresy is something na turo na hindi sang-ayon sa Scripture, against sa katuruan ni Jesucristo at sa mga apostles, at against sa explicit na sinasabi ng salita ng Diyos. So kung ano sa verse 1? Yeah, sige, simulan mo na lang. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna niyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila, at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Katakot. So, clear, mas maiintindihan sa Tagalog na ito ay nagdudulot ng kapahamakan, yung ginagawa nilang turo o itinuturo nila na hindi sang-ayon sa salita ng Diyos, sa orthodox Christian doctrine, no? Ito ay talagang completely foreign sa original na sinasabi ng salita ng Diyos.
at wala kang makikita na kahit isa mismo sa kanilang practices dito sa scripture na ito, kundi ang makikita mo ay totally opposite. At ang warning na ibinibigay sa sulat ni Moses sa Deuteronomy 18 at sa sulat ni Peter sa 2 Peter ay very obvious na ang babala ay napakadelikado para sa mga false teachers na to na nagsasabi na sila ay ipinadala ng Diyos at meron silang mensaheng ito at ang ginagawa nila ay mag-perform ng mga miracles na kung saan ay totally hindi naman galing sa Diyos at wala mismo sa scripture. Kaya we call Joey Tives and their mga kasamahan sa ministry nila na magsisi sa kanilang kasalanan, sa kanilang pagpapanggap na sila ay tagasunod at pinadala ng Diyos para gawin itong mga bagay na to. Kasi hindi ito pinapatunayan ng scripture. Walang sinabi ang scripture na sila ay pinadala, sila ay apostle, sila ay propeta, at pinadala sila para manggamot na may mga sakit. Dahil kung tunay yan, lagi silang nasa hospital para manggamot ng mga may sakit. Kaya sa inyo, Joey Tives, at sa inyo, John Dilio, sa ministries ninyo, naway magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at tunay na sumampalataya sa totoong Jesus. At paniwalaan ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos na wala nang apostol ngayon, wala nang mga propeta ngayon na inutusan ng Diyos, inutusan ni Yahweh para gawin itong mga miraculous sign gifts na binigay lamang sa original na mga apostol noon na hindi pa naisulat ang buong Biblia. Ang Biblia na lang ngayon ang tunay na basihan ng katotohanan at hindi sa mga new modern revelation na nanggagaling sa inyong mga dreams and visions na kiniklaim ninyo. Kayo lamang ay nagbabase sa inyong mga experiences, very subjective, na kung saan kahit sino pwedeng mag-claim na nakilala nila, nakita nila ang Diyos o napunta sila sa ganito o whatever man, kung anumang mga bagay yan. Kayo ay magsisi at sumampalataya sa tunay na Jesus. Talikuran ninyo ang inyong mga ginagawa at lumapit kayo sa Diyos na totoong nagsasabi na according sa kanyang salita dito sa Biblia, na ang kailangan lang nating gawin ay i-proclaim si Jesus para sa kaligtasan ng maraming tao at hindi gawin itong mga blasphemous at manipulative, deceiving na panggagaling, dahil marami kayong naluloko, marami kayong nasasaktan at marami kayong napapahamak. At kung hindi kayo magsisisi, hindi kayo tatalikod sa inyong mga ginagawang kasalanan dyan sa inyong ministry na pangloloko ng ibang tao at pinapahamak sila at idinadala sila sa heretical na mga practices and paniniwala, then ang warning at ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos ay mananatili sa inyo at hindi yun mawawala hanggat hindi kayo magsisisi, tatalikod sa ganyang ministry, sa ganyang ginagawa ninyo, sa inyong mga kasalanan, at hindi kayo lumapit kay Jesus at sambahin siya ng tunay na ayon sa kanyang salita. So repent and believe in the gospel. The gospel is the only hope para sa mga makasalanan at para sa may mga sakit, na ang pag-asa lamang ng mga tao ay si Jesus at hindi itong bogus, hindi itong mga healing na inyong ina-assume na totoo at pinapakita sa maraming taong to. So, naway magsisi kayo at sumampalataya kayo sa tunay na Jesus dahil hindi nyo kilala ang Diyos, hindi nyo kilala pa si Jesus. You need to believe the right Jesus, and this Jesus is the only hope sa mga taong may sakit, taong may hina, taong makasalanan, kagaya ninyo, kagaya nating lahat. Kailangan lang natin ang ebanghelyo at wala nang iba. Dahil kahit sino pwedeng mamatay,
Kahit sino pwedeng mamatay, ang kamatayan pwedeng mangyari anytime. Kahit pa sabihin natin meron kang perfect health, ang kamatayan ay mangyayari at mangyayari dahil nakasulat ito sa salita ng Diyos. Ang lahat ng sinungaling, kahit ang kasalanan mo lang ay pagsisinungaling, enough na yon para ikaw ay mapahamak at mapunta sa impyerno. At ang ginagawa ninyo ay completely kasinungalingan. Napaka obvious na ito ay pawang kasinungalingan at walang totoo dito. Hindi ito tunay. Kaya again, repent. Repent from your sins. Talikuran ninyo yung mga ginagawa ninyo. Tumigil kayo dyan. Maghanap kayo ng tunay na iglesia, ng tuturo ng tunay na ebanghelyo at tunay na salita ng Diyos. Or else, God's judgment is upon you in your ministries. Para naman po sa mga tumatangkilik dito sa ministry, so-called ministry nila Joey Teves, sana po kahit papano naliwanagan kayo. Alam ko po kung talagang parang sumusuporta kayo sa kanila, parang nakakapantig ng tenga, nakakainis, nakakagalit, na kinukontra yung leader na tinitingala nyo. Pero sana, ayun nga po, gaya ng sinabi namin sa umpisa ng video, hanggang ngayong pagtatapos, sana maging open-minded lang po tayo. Na kaya namin sinasabi ito dahil ito yung nabasa namin sa scriptures, ito yung nababasa namin sa Biblia, na gusto namin i-share sa inyo. Na kung magkakaroon man kayo ng hope, hindi tayo sa taong ito titingin dahil based on sa mga evidence, sa mga taong lumapit sa kanya na lumalapit sa kanya para pagalingin niya, ang konti ng chance talaga na gumaling ka. Walang chance. Walang chance. Okay, walang chance, zero. Walang chance. It's a 0 Mm-mm. point na may Yeah. chance para gumaling sila. May mga nagsasabi kasi na napagaling sila. Pero again, babalik tayo sa capacity ng katawan mo to heal itself. Pero syempre, I mean, God designed us that way. So sana pag-isipan yung maigi at meron kaming mga book recommendations rin na pwede nyong basahin. Pwede ba natin ilabas yung mga books? So, isa sa mga libro na gusto namin ipakita ay yung Charismatic Chaos ni John MacArthur. So, para malaman ninyo kung ano ba talaga yung importance, kalagahan ng itong miracles, bakit ba merong miracles, at kung kailan ito nag-i-exist, at kung ito ba ay wala na ngayon, at kung meron pa bang mga apostles ngayon at propeta. So dito nyo malalaman kung bakit chaotic ang movement ng charismatic. So malalaman ninyo dito yung mga practices na hindi biblical. At isang example na yun ay ang ginagawa ng ministry nila Joey Teves. So this is a good book para ma-examine yung mga practices ng charismatic movement. Although luma na yan eh. So may bago na, Strange Fire. So, yun yung isa sa mga bagong libro ni John MacArthur. Although hindi na siya ganun kabago din na bagong release. Pero yun yung mas updated version. So kung hindi nyo makita yung Charismatic Chaos, pwede nyo rin hanapin yung Strange Fire ni John MacArthur. And another one na libro, itong kay Tom Pennington, yung Cessationism. So a biblical case for cessationism, why the miraculous gifts of the Spirit have ended. So maganda nito. So bago lang din to na copy namin, bago lang namin nakuha, and bago tong release galing sa G3. And maganda tong mga resources na pwede niyong pag-aralan para malaman kung ano nga ba yung kahalagahan ng miracles, ng mga miraculous sign gifts, kung ito ba ay still active today or ito ay nag-cease na, at ma-examine talaga natin kung kinakailangan pa ba i-perform itong mga ganitong sign gifts, itong mga miraculous supernatural gifts na to, or hindi na kailangan dahil complete na naisulat yung scripture para maging basis ng katotohanan at maging objective na truth, no? Ito yung maging basehan ng katotohanan, hindi yung mga personal claims, mga subjective experiences natin na kiniklaim.
Kagaya ng ginawa ni Joey Tives, na isa lamang siya sa mga examples na nag-claim na nanaginip siya at nakita niya si Jesus at tinawag siya maging apostle. So anyone can do that, kahit unbeliever, kahit isang unbeliever pwedeng i-claim 'yon, no? And kahit nga sa ibang religion, marami ang nag-claim niyan. Si Joseph Smith, no? Claim yan. Si Muhammad, claim yan. At ang ibang mga false prophets, false teachers sa ibang religion, claim nila na sila ay kinausap ng Diyos. So sa kanino tayo maniniwala? Ano ang basis natin ng katotohanan? So again, babalik tayo sa scripture, the only foundation of Christian faith, the only objective standard and truth na kailangan nating paniwalaan, basahin, at depensahan at ituro, at hindi ang mga kanya-kanya nating personal experiences, dahil this is very subjective. Pwedeng later on mawala yan, pwedeng sa ibang tao iba yung experience nila, so sino ang masusunod? Ang masusunod lamang ay ang salita ng Diyos. So dadagdagan ko doon sa sinabi ng aking misis na para sa mga makaka-view nitong videos na to, makakita nitong mga itong video na ito na ginawa namin, ay nawa ay huwag kayong basta-basta maniwala. Ngayon, dahil sinabi ko yon, then sinasabi ko din na kung ganun din yung gawin ninyo sa amin. Sa mga sinabi namin. Sa mga sinabi namin. So, hindi nyo kailangan kami agad paniwalaan. Then go read your Bible. Basahin nyo yung Biblia ninyo, pag-aralan ninyo, alamin ninyo kung ano ang context ng sinasabi ng text, sinasabi ng scripture. Test the spirit. Test the spirit. Ano ba yung motive din namin? Ano din bang motive nila Apostle Tives? Bakit nila ginagawa yan? Ano yung sinasabi nila? Anong sinasabi namin? I-examine niyo yan base sa scripture, base sa sinasabi ng scripture. Huwag kayo agad-agad basta-basta maniniwala kahit sino na lang. Kahit pa sinasabi ninyong siya yung tumulong sa inyo, siya yung naging leader ninyo. No. Pagaling sa inyo. Siya yung nagpagaling sa inyo. You need to remain what the scripture says. Kailangan mong manatili sa kung anong sinasabi ng scripture. Kailangan doon ka magbase. Doon ka magbase, doon ka tumakbo. At i-examine mo lahat ng naririnig mo. Alamin mo kung anong katotohanan, at ang katotohanan ay makikita lamang sa salita ng Diyos. Hindi sa mga experiences o kanya-kanyang personal claims lamang. Kasi pwedeng, kahit ako ngayon, pwede akong mag-claim. Sabihin ko, paano kung sabihin ko na ako rin ay tinawag ng Diyos isang propeta, at tinatawag ko si Joey Tives na tumigil sa kanyang ministry. Ngayon, maniniwala ba kayo dahil claim ko na propeta ako at kinausap ako ng Diyos? Well, I doubt na maniniwala kayo kasi meron na kayong bias na tumayo sa ministry ni Joey Tives. But again, isipin nyo, ganun din yung gamitin ninyong standard. The way you accept Joey Tives ministry. Claim niya lang din yon na nagpakita sa kanya ang Diyos, si Jesus, na nakita niya sa true dreams. Bakit nyo agad papaniwalaan? Dahil nagki-claim na nagpapagamot ng may karamdaman? Again, saan ang evidence nila na sila ay pumupunta sa hospital at doon ay nanggagamot ng may mga sakit at walang pangbayad sa hospital? Hindi na kailangan pang dalhin sila sa isang crusade. Sila na mismo ang pupunta sa hospital para gamutin itong may mga sakit na ito. Pero wala tayong makitang strong evidence of doing that. Even sa ginawa ni Jun Dilio sa kanyang video na sila daw ay pumunta sa hospital. And hospital man yun, pero saan ang evidence doon na gumaling yung babaeng yun? At sana yung video. Bakit kinakailangang itago? Bakit kinakailangang itago sa alisin sa social media kung ito na talaga ay tunay? At bakit may namatay? Bakit may namatay? So yun yung mga kailangan natin, kailangan ninyo din i-examine. Tsaka kung nakakuha kayo ng benefit, like for example, sabihin natin, ang experience nyo talaga is napagaling kayo nila. Ayun, babalik tayo sa scriptures. Yung patuloy bang pagtangkilik sa kanila ay nakaka-glorify kay God?
kung based sa lahat ng napag-usapan natin mula kanina, sa tingin niyo pa matutuwa ang Diyos na patuloy niyo silang sinusuportahan? Kahit na sabihin natin nagkaroon kayo ng benefit sa kanila in some way. Pero ito ba talaga yung gusto ni God na gawin niyo, na suportahan niyo? So yun yung something na dapat nating pag-isipan. And again, ulitin ko, ang kailangan ng tao ay ang kaligtasan sa kasalanan, ang ebanghelyo, hindi ang kagalingan sa sakit. Kasi kung kagalingan sa sakit ang ultimate at ang kalooban ng Diyos, then wala kang makikitang may sakit sa streets o kahit saang lugar. And magkakaroon ng stampede sa ministry ni Joey Tives kung tunay ngang gumagaling ang may sakit, ang may mga karamdaman, ang may mga karamdaman. So again, pag-isipan nyo mabuti, i-exercise ninyo yung discernment at huwag kayong basta-basta maniwala lamang. Kahit pa marami siyang followers, kahit pa maraming tumitingala, hindi yan ang basis ng truth. The truth is in the scripture. The truth is the scripture alone. So dapat yun yung... So kung tunay yung sinasabi ni John Dilio na scripture lang, Bible lang, walang science, then dapat ito ngayon, i-practice natin na ang scripture, kung ano lang sinasabi ng scripture at wag ibase sa mga experience ng ibang tao. Based on the scripture. So bakit tayo lumalabas sa scripture? Bakit tayo doon nagtitiwala sa mga claims ng iba without examining the word of God? Kung tunay nga bang ito ay totoo or tunay na bogus, tunay na fake. Hindi tunay na galing sa Diyos. Kaya sana ay makatulong yung mga videos na ito at ang videos ng iba by exposing them sa kanilang ginagawang kasinungalingan, sa panluloko sa may mga karamdaman dahil nakakaawa na may naluloko, may umaasa, false hope, false assurance yung binibigay nila. At nakakalungkot, nauuwi sa bahay na walang bit-bit na tunay na kagalingan dahil ang nakuha lang nila ay false hope and false assurance na sila ay gumaling. Again, huwag kayong basta-basta maniniwala kung hindi ito pinapatunayan ng scripture. At kung obvious naman na wala ka talagang nakuwang kagalingan, gusto namin sabihin sa iyo, pumunta ka sa ospital. Kasi nag-provide ang Diyos ng intelligence, ng skills, ng ability na tumulong sa kapwa na pagalingin through these medicines, through this establishment na manggaling ng tao. Kung tatanggalin ninyo, kung eradicate ninyo lahat ng doctors at saka ng medical professionals, then tanggalin nyo na yung Book of Luke. Kasi si Luke ay doktor, nanggagamot. Kaya mali po yung tinuturo nila Joey Tives. Mali po talaga. Totally against the scripture, totally not from God. Magsisi po rin po tayo sa ating mga kasalanan. Tayo rin po yung magsisi sa ating mga kasalanan. Again, the only way for us na maligtas is through repentance and faith in the Lord Jesus Christ. Tayo magsisi sa ating mga kasalanan, tumalikod. Dahil ang sabi ng Biblia, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. At lahat daw ng sinungaling ay may parte sa kadagat-dagatang apoy. At isang buhay lang ang ibinigay sa atin. After that, kapag namatay tayo, judgment ang mangyayari. At kung wala ka pa kay Jesus, kung ikaw man ang nakikinig ngayon sa aming video na ginagawa, kung wala ka pa kay Jesus right now, then we call you to repent from your sin, turn away from it, and turn to Christ. Believe in Him. Put your trust in Him. Bakit si Jesus? Dahil si Jesus lamang ang namatay sa krus upang maging solution at kabayaran sa ating mga kasalanan, sa iyong kasalanan. Kaya pagsisihan mo ang iyong kasalanan at sumampalataya sa Kanya na Siya lamang ang tanging solution at paraan upang ikaw ay maligtas. Because He is the only way. Sabi niya, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one
can come to the Father except through me. Sa Kanya lamang. Kaya sa Kanya ka lamang magtitiwala, hindi kay Joey Tives, hindi sa ministry ni Joey Tives, hindi sa amin nagsasabi nito, kundi kay Jesus lamang na Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus, sinunod lahat ng utos ng Diyos upang maging qualified na maging sapat na payment for our sins. And hindi lang siya nanatiling patay, on the third day, He rose again and is now seated at the right hand of the Father. That's the gospel. He died on the cross. He lived a perfect and sinless life. He died, He was buried, and resurrected after 3 days. And now He is seated at the right hand of the Father. And He's calling you to repent and believe in Him. And you will be saved. That's the promise. That's the only hope na binigay ng Scripture for us as sinners. Not miracles. Not, if you want miracle, the ultimate miracle and yung pinaka-miracle na ipapakita ng Diyos ay ikaw na makasalanan ay papatawarin niya at bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay babaguhin niya. He will make you born again. That's a miracle. That's a huge miracle. If you want miracle, then repent and believe and see. Makikita mo kung anong gagawin ng Diyos sa buhay mo. He will change you. He will make you born again. He will transform you from inside and out. So, nawa ay pakinggan natin ang salita ng Diyos at paniwalaan natin to, hindi lang sa mga nagkiklaim na sila ay tinawag at ginagawa itong mga ganitong bagay na totally hindi naman galing sa Diyos. And kayo, Joey Tives, you need to stop doing that. You need to stop doing that because if not, yung poot ng Diyos ay mananatili sa inyo. So, yun lang po ang gusto naming sabihin na natingnan na namin, napanood na namin yung ilang videos. Ilan pa lang yun. Actually, ang dami pa. Ang dami pa. And nawa ay makatulong sa inyo itong video na ito na i-pursue ninyo na pag-aralan ang Scripture at maliwanagan kayo sa mga sinabi namin. So, yun lamang po. At kami ay nagpapasalamat sa Diyos, unang-una, na dahil din sa Kanya ay kami ay naliwanagan. Nanggaling din po kami doon sa ganong practices, sa ganong paniniwala. But because of God, because of His goodness and faithfulness, niliwanagan niya yung kaisipan namin, binuksan niya yung aming isip at puso, at tinuruan niya kami na pag-aralan ang salita ng Diyos. Nandyan yung salita ng Diyos, pwede lang pag-aralan natin. At kaya din yung gawin ng Diyos sa inyo. Yun yung miracle na gusto niyang gawin sa inyo. Ang mabago, maligtas, at matuto sa kanyang salita. At hindi yun impossible na gawin ng Diyos sa inyo. Kasi yun yung ginawa ng Diyos sa amin. Kaya, papasalamat din kami na kung makita nyo man to ay naway maging blessing to. At papasalamat kami na para sa mga sumusubaybay din na nandyan sila, tumatangkilik, no? Sa ginagawa ng ministering ito. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng video na ito. At sana napanood nyo mula umpisa hanggang dulo. So, salamat sa inyo sa inyong panonood sa video ito. See you next time. So, from Cherish Christ To the from the... Oh, yun, yung mic mo maingay. So, bye-bye po.